Minasan, konnichiwa. Once again, my name is Maria and welcome to my channel. Ang topic natin ngayong araw na ito guys ay tungkol dun sa isang kababayan natin, no? Mayroon na naman tayong isang kababayan dito sa Japan na hindi maganda ang kanyang kinahinatnan. So, may napanood akong video doon sa Black App kung saan yung isang kababayan natin umiiyak siya. And in-explain niya kung ano ang nangyari sa kanya dito sa Japan, no? Kasi alam nyo guys, kapag nandun tayo sa Pilipinas, no, ang focus lang natin is yung makahanap tayo ng trabaho sa ibang bansa, makapag-apply tayo at makakuha tayo ng trabaho, kumita ng malaki, syempre para sa pamilya natin yan, lalong-lalo na kung meron ng asawa at anak, yung taong aalis sa Pilipinas, no? Ang problema kasi natin guys, ganito, hindi na natin iniisip kung ano yung kahihinatnan natin sa bansang pupuntahan natin, no? Basta ang iniisip lang natin is magkakaroon tayo ng pagkukunan, magkakaroon tayo ng trabaho, kikita tayo ng pera. Nalungkot ako guys kasi nung napanood ko yung kanyang video, umiiyak siya dun sa kanyang video at ang sabi niya, sa wakas makakauwi na siya ng Pilipinas. After ng kung di ako nagkakamali, 1 taon at 6 na buwan na pag-i-stay niya dito sa Japan as a construction worker. At ang kwento pa niya, nung siya ay nandun sa Pilipinas, hindi yan ang talagang in-applyan niya nung una. Ang in-applyan niya nung una is factory worker. Pero dahil hindi siya makapasa-pasa dun sa apply niyang factory worker, sabi niya kahit ano na lang, kasi nga gipit yung tao, ngayon sabi niya kahit ano na lang papasukin niyang trabaho. Hanggang sa ayun, nagkaroon ng available para sa construction worker, pinasok niya yung pagko-construction worker. Yun yung sinasabi ko na hindi na natin iniisip kung ano yung talagang kuwan. Basta ang gusto natin, magkaroon ng trabaho na maayos, yung pagkakakitaan talaga. Pero hindi natin alam yung risk, no? Dito pa naman sa Japan guys, ang trabahong construction worker, isa yan sa pinakamahirap at isa rin yan dun sa, hindi ko masabi yung term na yun, pero yung mga makakarinig ka dyan ng mga hindi mo talaga gugustuhing mga salita. Totoo yan guys. Kasi may mga kakilala ako dito sa Japan na sa construction worker sila nagtatrabaho. Sila na mismo nagkukwento na yung ibang amo dito, dun sa mga construction na yun, medyo hindi maganda ang pakikitungo, pati na rin yung pagsasalita doon sa kanyang mga tauhan. Kasi ganyan na ganyan yung nangyari kay kuya, yung napanood ko dun sa Black App. Nagkaroon siya ng parang trauma, no? Nagkaroon siya ng trauma gawa ng sinasaktan yata siya at pinagsasalitaan yata siya ng mga hindi magagandang salita, no? Nung kanyang kasama sa trabaho. So, hindi niya literal na sinabi kung yun ba meron pa siyang, bukod dun sa hapon, meron pa siyang ibang kasamang, hindi natin sure, no? Kasi hindi detalyado yung kanyang ano basta ang nababasa ko sa kanya, nakikita ko sa kanya, sabi nga nila, ang labi nakakapagsinungaling yan. Ang ngiti nakakapagsinungaling yan. Ang dila, ang salita nakakapagsinungaling yan. Pero yung mata, kapag tiningnan mo sa mata ang isang tao, never yan nagde-deny, no? Kahit gaanong tawa mo, kahit gaanong ngiti mo sa harap ng ibang tao, yung mata mo, pag malungkot ka, kung ano yung nasa loob ng puso mo, yun Yun yung nakikita ng tao sa'yo. So, naawa talaga ako sa kanya. I hope talaga na nagkaroon ng magandang resulta yung 1 taon at kalahating buwan na pag-i-stay niya dito sa Japan. Talagang very thankful siya na sabi niya, sa wakas sabi niya, 4 na araw na lang, makakauwi na ako, sabi niya ganyan, matatapos na ang trauma ko. In-explain din niya na yung pinagtrabahuhan niya dito sa Japan, talagang ibinayad lang niya lahat sa utang, na which is siguro, yung mga utang na yun, habang nag-aaral siya, parang ako, bago ko nakarating dito, nagkanda utang-utang muna ako guys. Totoo yun. No, real talk tayo. Kasi, unang-una, hindi naman ako mayaman, no? Syempre, kung mayaman ako, nandito ba ako? Diba?
kung mayaman ako, maghahangad ba ako na makapagtrabaho sa ibang bansa? Bakit iiwan ko pa yung pamilya ko sa Pilipinas kung kaya ko naman pala? 'Di ba? Lahat namang ganun, guys eh. Ang nakakalungkot lang talaga, syempre, hanggang saan ba yung kaya mong tiisin para sa pamilya mo? Hanggang saan ba yung kaya mong gawin para sa pamilya mo? 'Di ba yun yun? I hope na sana si kuya, yung napanood ko dun sa Black Up, sana naman, sana okay siya. Why? Kasi guys, dito sa bansang ito, sa maniwala kayo o sa hindi sa akin, siguro 100% buo ang loob mo na pupunta ka dito. Buo ito na pupunta ka dito. Pero paglipas ng ilang buwan, ng ilang taon, trust me, may kulang at may mababawas sa'yo. That's the reality of Japan. Kasi ganito yun eh. Hindi lang yan puro, hindi kasi balanse ang buhay dito, you know. Kailangan mo talagang i-push yung sarili mo sa trabaho. Kasi may binabayaran kang ganito, tax, may binabayaran kang ganito, health insurance or anything na kailangan mong bayaran dito, yung bahay, yung kuryente, yung tubig, yung gas, lahat yan. Which is, kung hindi ka gagalaw, mapuputulan ka ng kuryente, mapuputulan ka ng tubig. O, di ba? Mawawalan ka ng tirahan kapag hindi ka nakabayad. So, kung kagaya ni Kuya na siya lang ang nag-iisa dito sa Japan, no? No choice siya. Sabi nga niya, wala akong choice, sabi niyang ganyan. Talagang tiniis daw niya na nagtatrabaho siya, na ganito ang ginagawa sa kanya kasi nga, wala siyang ibang choice. And yes, ang daming nag-comment ha, ang daming nag-viral yung kanyang video, ang daming nag-comment doon sa kanyang post. Actually, meron pa tayong isang kababayan na nagsabi sa kanya, uy, ang arte-arte mo naman, ganyan. Sabi niya, ang sobrang OA mo naman mag-react. Samantalang ang dami-daming gustong makarating ng Japan, makapagtrabaho dyan. Ngayon, ikaw nandyan ka na, pero papaka-overacting ka ng ganyan. Ay, alam mo, ante, mali yun. Kasi, pag hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao at wala ka sa sitwasyon ng taong yun, huwag mo siyang i-judge ng ganyan. Kasi yes, merong trabaho dito, may maayos na trabaho dito, kumikita ng maayos dito sa bansang ito. Pero, hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat tao dito, no? Ng bawat kababayan mo na nandito. Hindi ganun kadali ang buhay dito. Kung iniisip mong napakasimple ng buhay dito para kumita ng pera, no, nagkakamali ka. Hindi ganun kadali ang buhay dito, lalong-lalo na yung mga nagko-construction worker na yan. Sa katirika ng init, ng araw, kapag summer, yung tindi ng lamig na yan kapag winter, na halos yung mga kamay mo namamagana, hindi ka makadampot ng kahit ano dahil namamagana. Nagkakaroon na ng sugat-sugat yung balat mo dahil sa sobrang lamig. Hindi ganun kadali yun, men. Huwag niyong i-judge yung tao dahil kasi, yan, siguro dahil na-i-vlog niya yun, na umiiyak siya na ganyan. Kasi wala na siya sigurong mapagsumbungan. Alam mo yun, yung feeling na gusto mong mailabas yung nasa sa loob mo, pero hindi mo magawa. Kesa naman dumating ka sa point na kagaya ng iba na nagsasalita na lang mag-isa, tumatawang mag-isa, di ba? At least nasasabi niya, nagiging transparent siya sa ibang tao na kung gusto niyong pumunta dito, be ready. Kasi ang bansang ito ay hindi para sa mahihina. Totoo yan. Hindi para sa mahihina ang bansang ito. Alam niyo yung tinutukoy ko, hindi ko kayo hindi ko sinisira ang loob niyo, but please, hindi lang pisikal ang tinitingnan dito, hindi lang pisikal ang dapat na malakas sa'yo, kundi ito, at saka ito. Kasi pag mahina ang emosyon mo, hindi ka tatagal dito. Trust me. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo para hindi kayo tamaan ng culture shock na tinatawag. Sa Pinas pa lang, nag-aaral pa lang kayo ng Nihongo,
nagte-training pa lang kayo dyan, wag yung basta katawan nyo lang o yung salita nyo o yung pandinig nyo ang itrain nyo, kundi pati ito at saka ito. Kasi pagka iyan mahina, trust me, hindi ka tatagal dito. Kung makikita nyo lang guys, alam nyo, sa totoo lang, sa sobrang, kasi iba ang ano dito guys kung sa ating mga Pilipino, no, ang priority natin is, di ba, God muna, God first. Second is family. Third is job, di ba? Yung trabaho natin. Dito hindi. Ang number one nila dito is yung trabaho, pangalawa na ang pamilya. Ganyan ang kanilang ganyan ang kanilang kultura. Ganyan ang kanilang culture. Ngayon, ang dami sa lahi nila talaga, no, sa mga Hapon. Kahit naman sa mga Pinoy na, kasi halos pati yung mga kababayan natin nagtatrabaho dito. Kagaya ko, ako, nagiging workaholic na ako. Kami ng asawa ko. Pero sa kanila kasi guys, sobrang talagang trabaho na ang kanilang, alam mo yung factory na, yung kanilang trabaho na, yung kanilang tirahan. Doon na sila. Kulang na lang magdala ng banig, magdala ng unan, magdala ng kumot. Doon na lang matutulog. Ganun na ang nila. Kaya, alam nyo guys, yun lahat ng sobra nakakasama, di ba? So, that's why, siguro, hindi natin masisi. Yung iba sa kanila, nagkakaroon na ng nagsasalita mag-isa, tumatawa mag-isa, nakikipag-usap sa hangin. Well, hindi lang sila yun. May mga kababayan tayo na ganyan na rin ngayon dito sa Japan. Yan yung totoo. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman ako ganyan. Pero sana, huwag ko namang sapitin yung ganun, no? Pero ang dami na guys. Sobra na. As in, may kaibigan pa ako, may kakilala ako na ganyan din. Nagsasalita ng mag-isa. Why? Kasi siguro, pagod na dito. Kakaupo, tatawag sa pamilya. Problema pa ang sasalubong. Anong ending nun? May kapahingahan pa ba yung tao? Hindi ba, wala na. Sa halip na yung uuwi siya sa bahay, matutulog na lang, magpapahinga na lang, tatawag sa pamilya dahil kahit papaano gusto niyang mabawasan yung kanyang homesick. Diba? Yung kanyang pagkamis sa pamilyang iniwanan niya sa Pinas. Pero ang nangyayari, baliktad. Sa halip na mapahinga siya, hindi siya napapahinga. Problema pa. Problema pa yung sumasalubong sa kanya sa call ng kanyang pamilya. Diba? Ang hirap kaya. Ang hirap kaya ng ganun. So, siguro maraming magtataas ang kilay dito sa post ko na to, pero nagpapakatotoo lang tayo guys, kasi gusto ko malaman nyo lahat kung anong meron dito. Yung pinapangarap nyo at sinasabi nyo na napakaganda dito, ganyan. Oo, maganda talaga. Pero, be ready. Ready mo ang sarili mo kasi wala ka pang alam kung anong haharapin mo dito. Wala pa. Kaya yun. Siguro, isama nyo na rin sa training nyo yung pakikinig ng panonood ng balita. Ayan, yung balita tungkol dito. Siguro sa YouTube, ayan, maraming ganyan dyan. Sa TikTok, sa ibang social media, maraming ganyan. Makikita nyo. Para at least aware kayo, may alam kayo, no? Saka iwasan natin magsalita ng ganun kasi ang pangit di ba? Hindi magandang kasi kalahi mo yun, kababayan mo, tapos magsasalita ka ng ganun, sabihin mo na OA. Siguro kung nandito ka man sa Japan, no? Kung nandito ka man sa Japan at napakadali ng trabaho mo, wow, happy for you. Pero kamusta naman yung sinabihan mo ng gano'n na medyo hindi maganda yung naging epekto? Kung nakita mo lang siyang umiiyak, di ba, nakita mo siya umiiyak siya sa tuwa, umiiyak siya sa galak na sa wakas, tapos na ang paghihirap ko, makakauwi na ako, makakasama ko na ang pamilya ko, may pera man akong iuwi o wala, at least tapos na. Diba? Yun lang yung kanya So, ayun lang guys. Advice ko dun sa mga kababayan natin dito sa Japan, no? Na medyo hindi rin maganda yung pakikitungo sa kapwa natin. Siguro,
iwas-iwasan natin yung ganyang bagay. Kasi alam niyo yun, sabi ko nga kanina, lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Meron tayong kanya-kanyang laban araw-araw, no? Siguro ngumingiti man yung tao sa'yo, pero hindi mo alam, pagtalikod mo, yung kanyang dinadala, wala kang alam dun, no? Huwag tayong maging toxic sa iba, sa kapwa natin, especially dun sa mga tao na wala namang ginagawang masama sa'yo. Para saan yan? Hindi mo naman ikakaasenso na sinisiraan mo ang kapwa mo, hindi mo naman ikakaasenso, hindi mo naman ikakayaman na kinukwento mo yung kapwa mo sa ibang tao. 'Di ba? Na ginagawan mo ng issue yung kapwa mo. Hindi mo ikakayaman 'yan. Hindi kakaasenso ng buhay mo 'yan. Sa halip, lalo mo lang 'yan ikinasisira. Ikaw ang nagbababa sa sarili mo. So, kagaya na sabi ko sa kanina, siguro kung may mga makakapanood nito, kung makakarating man to kung kanino, alam ko may magtataas at magtataas ang kilay dito. Itaas mo na ang 2 kilay mo. Pero sinasabi ko sa'yo, walang magandang idudulot ang pagiging toxic sa tao. Yan ang realidad ng buhay, okay? So, siguro mag-focus ka sa sarili mo kung paano mo i-improve yung sarili mo, yung attitude mo, no? Kung paano mo iaayos yung pamilya mo sa halip na yung buhay, sa halip na yung ibang tao, sa halip na yung kapwa mo ang pineperwisyo mo, ayusin mo yung sarili mo. So that's all guys. Yun lang for today. Salamat! Dreams take me high.